Dumipensa ang Malacanang sa pagbatiko sa sunod-sunod na biyahe ni Pangulong Noynoy Aquino sa labas ng bansa, kabilang ang pagpunta niya ngayon sa Laos. Giit ng palasyo, hindi raw lalampas sa 10 ang biyahe ng Pangulo kada taon at may ilang biyahe pa nga siyang tinanggihan. Balita ang hatid ni Lia Manialac del Castillo. Mula nitong Setyembre, sunod-sunod ang biyahe niya. Setyembre, naglumipad si Aquino sa Vladivostok, Russia para dumalo sa APEC meeting. Pagpasok ng Oktubre, lumipad naman siya sa Australia at New Zealand para sa state visit sa mga leader ng dalawang bansa. Makalipas ang 2 linggo, narito naman ngayon si Aquino sa Laos para dumalo sa 9th Asia-Europe meeting o ASEM. Pagkatapos nito, balik Cambodia siya muli para sa ASEAN Summit. At bago matapos ang taon, lilipad pa ang Pangulo sa India. Kaya batikos ng ilang grupo, nakalimot na ba siya sa kanyang pangako? Sagot ng Pangulo, hindi. Sabay banat sa dating Pangulong pinalitan niya. Natin pong ilang media sa bansa natin, sinasabing dalas kong bumiyahe. So alam lang po nila kung gaano kahaba ang debate para mauuhan itong mga biyahe ito. At pupusta ko sa inyo na napakakonti ng mga binyahe ko kaysa pinalitan ko. Sabi ng Communications Office ng Malacanang, hindi lalagpas sa 10 ang mga biyahe ni Aquino kada taon. May mga biyahe pa nga raw itong tinatanggihan, tulad ng canonization ni San Pedro Calungsod nito ring Nobyembre na natapat sa biyahe niya sa Australia at New Zealand. Sabi ng Malacanang, hindi raw lumalagpas sa 25 million pesos ang nagagastos ng Pangulo sa kada biyahe niya. Katunayan, sa biyahe niya ito ngayon sa Laos, nasa 8 million pesos lamang daw ang budget ng Pangulo. Libre pa nga ang tutulugan nilang villa na pinagawa ng Laos. Kagabi, personal na binati ng Pangulo ang mahigit 300 na OFW na nagtatrabaho dito sa Laos pagdating mula airport. Ipinagmalaki niya ang mga pagbabagong nagawa niya, di raw tulad ni Arroyo noon. Paano ka aasa sa mas magandang bukas kung namahala na halos 10 taon ay nakatuon lang sa pansariling kapakanan? Patuloy naman na sinusubukan ng GMA News na kunan ng pahayag ang kampo ng dating Pangulo. Ngayong araw, inaasahang isusulong ni Aquino sa ASEM ang kapakanan ng mga OFW na nagtatrabaho sa iba't ibang bansa sa Asia at Europa. Mula dito sa Vientiane, Laos, Lia Manialac del Castillo, GMA News.